ako pumapalakpak kasi talagang kapalapalakpak naman ang ginawa nila. Kasama pa rin natin ngayon si Jobel de la Cruz at ang kanyang patak-patak barkada. Jobel, grabe naman ka-inspiring tong istoryang to. Paano mo itinaguyod ang sarili mo nung iniwan ka ng mga magulang at kapatid mo? Nung umalis po yung mga magulang ko, hindi ko po sila inisip na iniwan nila po ako. Ang inisip ko po, binigay po sa akin yun ng Diyos bilang pagsubok. Kasi alam ko naman po na may mga instrumento na gagamitin si Lord para mapagpatuloy ko po yung pag-aaral ko. Kaya nung naiwan po ako ng mga magulang ko dito, nandun po sila sa probinsya, hindi ko inisip na mahihirapan ako. Ang inisip ko, kaya ko to. Mag-aaral ako ng mabuti, pagsisikapan ko. Sapagkat alam ko po na yung mga kaibigan ko pong ito, tutulong po sila para matapos ko po yung pag-aaral ko. Grab, nangako na ba sila sa'yo noon? Or parang wala pa silang sinasabi, alam mo na? Sa totoo po, nung una, hindi ko po sinabi sa kanila yung problema ko na ako na lang yung mag-isa dito sa Maynila. Sila yung unang nakaramdam, sila yung unang lumapit sa akin na, Jobel, may problema ka yata, maaari mong ibahagi sa amin, kaibigan mo naman kami. Hindi ako nagdalawang isip, sinabi ko sa kanila, nakinig sila at nagulat ako. Nung sinabi ko sa kanila, bigla silang tumayo, binahagi rin nila sa mga kaibigan ko, sa mga kaklase ko, tapos nag-ambag-ambag sila ng barya-barya. Akala ko sa isang araw lang yung mangyayari, pero sunod-sunod, araw-araw ginagawa nila yun at hindi sila nagsasawa. Kasama na pati allowance, pati lahat yon, lahat nakasama, pagkain, ganon. Opo, tsaka yung tinitirahan ko pong maliit na kwarto. Ayun, at least hindi ka nakikitira, talaga may inuupahan ka. Opo, nung una may inuupahan po ako, subalit nung hindi ko na po kaya, yung dumating sa oras na kailangan kong i-collateral yung mga bagay na naiwan nila mama dun sa bahay, doon na ako nakitira sa kanila. Pero mo naman, parang pamilya rin yung inuwian niya, no? Opo. So, eto po sila. Eto po si Romeo, si Bea at si Joshua. Tanungin naman natin ang mga barkada ni Jobel. Kasama natin sila dito. Bea, paano naisip ng barkada niyo yung gawin yung patak-patak project niyo para kay Jobel? Nag-umpisa po kasi talaga yun nung second year po. Nung bigla po siyang pumasok na iyak po siya ng iyak. As in, wala po siyang ginawa kundi umiyak. Second year po yun, tapos periodical test namin. Pumasok po siyang super late na po. As in, matatapos na po yung test namin. Tapos iyak lang po siya ng iyak. Pero nakahabol ka pa. Opo. Ito naman, kausapin naman natin si Romeo. Congratulations dahil una sa lahat, si Romeo ang class valedictorian. Thank you po. Galing naman! Sa kabila ng napaka-busy schedule mo sa pag-aaral, paano ka nakahanap ng oras para tumulong pa kay Jobel? Nakita ko yung naintindihan ko po yung buhay niya, kung nakailangan niya ng tulong. At ako po, wala pong schedule eh. Kahit gaano po kaliit yung schedule mo, kapag nangangailangan po yung kaibigan nyo, talagang go po ako dun. Grabe, alam mo, matalino ka talaga. Hindi, kasi iba yung talino sa libro lamang, iba yung matalino sa buhay. Para kay Joshua naman, ito nakakabilib. Kasi si Joshua, he managed to help out si Jobel nga kahit siya mismo ay may sakit na nararamdaman noon at may pinagdadaanan noon. Dahil namatay ang father ni Joshua habang nangyayari ito, no? So, saan ka nakahugot ng lakas Kasi para makatulong pa rin despite your loss? Parang yung feeling po ni Jobel, naramdaman ko. Tapos nung time na po na naramdaman ko yun, yung parang kailangan ko palang may kasama rin po. So, ginawa ko po, tinulungan ko na rin po siya para yung parang tipo pong magkaibigan dapat nagdadamayan sa lahat ng oras. So, yun po, kahit sa isip-isip ko lang po na kung pareho kami ng sitwasyon, dapat po pareho rin kami magdadamayan. Kaya po, yun po yung ginawa ko sa kanya. Dumamay na rin po ako para Kahit na nawala ang papa. Talaga? Jobel, dumating ba sa point na medyo nahiya ka ng konti sa pagpasok mo sa school? Kasi alam nga ng lahat na nakikituloy ko lang sa ibang kaibigan. Tapos, syempre, sila pa yung nagbibigay ng allowance mo, yung mga friends mo, may mga nakaalam din, di ba? Sa totoo po, dumating po sa punto na ayoko nang pumasok. Ah,
Talaga? Opo. Kaso inisip ko po kasi, yung dahilan po kung bakit po ako nagpaiwan dito sa Maynila is, alam ko na wala akong mapapala kapag sumama ako kila mama sa probinsya. May pangarap po kasi ako para sa kanila, may pangarap ako para sa sarili ko. Yan naman. Kaya nung nararamdaman ko na nahihiya na ako kasi sa totoo lang po, yung kwento ko po kasi kapag nalalaman po ng teacher ko, sinishare sa iba't ibang room. Tapos naano ako, nahihiya na akong humarap sa kanila. Pero ang iniisip ko, tumitingin ako sa mas magandang side ng mga negative feedbacks na natatanggap ko. Ibig mo sabihin, imbis na makisali sila sa pagtulong, parang may namimintas pa? Meron May pong mga hindi nila po nauunawaan yung sitwasyon ko. Kaya po, malaki po yung pasasalamat ko at binigay po ni Lord yung mga kaibigan ko tulad nila, pati yung mga nandoon. Oo naman, banggitin natin pangalan nila. Kasama sila sa patak-patak group eh. Banggitin mo please, Robert. Si Miko Dadula po, yung lalaki na Hi, kami Miko. Mouse. Si Benyan, Camille. Hello. Si Juvie Ann po, si Menchi, tapos po si Anton Ray po. Thank you very much, guys. Ang galing-galing yung mga kaibigan. Ang prayer ko, sana yung mga anak ko magkaroon ng mga kaibigan na katulad ninyo na hindi man kailanganin sa patak-patak, sana sa loyalty at sa pagmamahal nandun for each other. Anyway, sa inyong lahat, no, anong naramdaman nyo nung alam nyo na eto na, parating na kasama nyong gagraduate si Jobel ngayon ng high school? Okay, Romeo. Ako po, syempre, yung first reaction ko po talaga, proud na proud po talaga ako sa kanya. Kasi, I mean, talagang ako po, nung graduation namin, late na ako yung class valedictorian. Pero sa isip-isip ko, mas madali naman po yung pinagdaanan ko kaysa po sa pinagdaanan niya. So, sobrang proud po talaga kay Jobel. Bea, you. Sa akin po, sobrang saya po kasi sa mga napagdaanan po ni Jobel, mga kahirapan po niya sa buhay, nakakamit niya rin po yung tagumpay na pinaghirapan niya po, kasama niya po yung mga kaibigan niya, kami po. Hindi po namin siya hiniwalayan, ganyan po. Bagkus tinulungan po namin siya para makamit yun. Paano naman paano itong pag-enroll mo itutuloy mo ba ang college or magkakaroon ulit ng patak-patak? Yung patak-patak project po kasi, sinabi ko na po kasi sa kanila yun na, sa kolehiyo po, hindi po mabubuwag yung barkada, pero hindi na po na siguro natin maisa sa katuparan pa yung mga pangarap ko kasi po, hiwa-hiwalay na po kami ng eskwela. Pero Magtatrabaho ka or something? bala ko po mag-stop muna for maybe 2 years or 1 year, tapos magtatrabaho po muna ako sa mga fast food chain. I have something for you because, you're in my show. In my show, you cannot be sad. Ladies and gentlemen, I would like to call in Miss Evangeline Sabater of STI College Parañaque. She is the school administrator. And ma'am, would you please show us what you have for Jobel? On behalf of STI College Parañaque, we would like to award this Gift of Knowledge certificate, which you can enroll, Jobel, in any 4-year course offered at STI College Parañaque. Com-Arts, ma'am. Com-Arts. Sana makatulong kami sa pagtupad na yung mga pangarap. Congratulations! Maraming salamat po. Ayan, wala ka nang alalahanin. Magtatrabaho ka na lang at makikikain ka ng fast food. Okay. Sana sa McDo ka mag-apply. Okay. Ano ngayon ang gusto mong sabihin sa kanila sa STI at sa mga kaibigan mo, Jobel? Hindi ko po kasi inaasahan na makakatanggap 4 na taon agad. mga po eh. So, ayun, maraming salamat po talaga. God bless po sa inyo. Tsaka syempre po sa mga kaibigan ko. Kung hindi po... Uy, tumayo kayo. Sige kayo. Kung hindi dahil sa inyo, siguro... Maraming salamat talaga. Join us here, mga anak. Maraming salamat. Join us here. I wish all friends were like you. Maraming salamat. Habang nagyayakapan po sila sharing this moment, I just want to say a very special thank you to STI. It's a tremendous and remarkable example of what helping and loving each other can do. Hindi kailangan mayaman, hindi kailangan may power, pero may pagmamahal at pagmamalasakit, sariling allowance binabawasan para matulungan makapagtapos ang isang kaibigan. May God bless each and every one of you kids.
You are all remarkable people. Now make us all proud and be remarkable Filipino citizens. Okay, guys? Okay, ma'am, salamat po. Salamat sa inyo. Mabuhay kayo, STI. At higit pa sa kahit anong halaga ng pera o yaman, ang patak-patak na malasakit, basta't nanggagaling ito sa puso ng isang tunay na kaibigan. God bless you, Jobel. At sa iyong mga kaibigan, sana'y magsilbing inspirasyon ang iyong kwento sa napakarami pang mga kabataan at mga magkakaibigan. Magtulungan lang tayo, ang dami nating mararating. Susunod, kilalanin natin ang dalawang celebrity friends na kilala sa pagiging prangka. Sa pagbabalik yan ng Sharon, kasama mo, kapatid. Kung wala si Jano Gibbs, sinong posibleng nakatuluyan ni Bing in real life? 1... Oh!